Dear DJ Cory, kalaslo na ako, pero may palangga ako nga iban. It took me a while to finally decide nga i-share ko ang akong nga istorya. Itago lang ako sa ngalan niya Nate. I am 32 years old, isa ka chef, and soon to be married. Nahambal ko nga soon because I have a fiancé. But until now, I am trapped. Or should I say, my heart is still trapped in someone else. In love ako sa ako niya childhood friend. Si CJ. CJ is a childhood friend. Since 7 years old pa lang kami, I know she's special. Hindi man siya sobra kagwapa, hindi man siya sobra kataas, pero ka-intimidating sang iya nga dating. Hindi siya mahilig makihalubilo or makipag-friends. Pero maalam siya. Class valedictorian. Only child. Not to mention, she came from a political clan sa banwa namon. Do kabudlay sa iya labuton. So, ang ginahimo ko na lang para sa pakonya ko, ginaasar ko siya. Ginawatan ko siya sang halok, sang elementary kami. Amo ko na siya kagusto. Madumduman ko pa nga naghibi siya sang sobra ko kaasar. Nakibot gid siya. Despite that, we became close friends. Sa ako lang siya komportable mag-upod. And besides, friends manabi ang papa ko kag dad niya. Maayo ang relasyon sang family namon. Fast forward, nagbulagay ang amon nga bana sa high school. Sa naeskwela siya sa isa ka private school sa city. Asa nakita ko siya liwat sang 4th year high school. Because I transferred to the same school as hers. Pero nabalaan ko nga may boyfriend na siya gali. Every time we crossed path sa corridors ng school, she always smiles. I also smile back then. Wala lang. I don't know why, pero hindi ko kabalo kung anong himuon ko every time she's near me. Unlike sang elementary pa lang kami, ako permigauna pangulit siya. Pero kung makalampas na siya, ginasundan ko siya gihapon sa akon nga panulok. Nahambal ko sa kaugalingon ko nga sa kalawig sang panahon, wala man gihapon sang nagbago sa balatsyagon ko para sa iya. Bisan pa nga, she's already taken by someone else. Nag-graduate kami without us being friends like we used to be before. Ginhungod ko nga magdistansya sa iya kay hindi ko gusto nga makaguba sang relasyon. Fast forward, after 5 years, nabalitaan ko na lang nga nagpakasal na siya sa long-time boyfriend niya. But, they got separated. Separated eventually. Ako, I stayed single. May mga nakarelasyon man ako, may naka-live-in pagani, pero wala naglabot sa kasalan. I was in Dubai when I finally saw her in social media. I messaged her. Pero wala siya nag-reply. Then I got the courage to call her. Grabe ang kubakubas ang lughan ko when she finally answered it. Nag-istoryanay kami as nga nangin constant ng amon yung communication. Nag-video call kami, nag-istoryahanay kada gabi. We spend late nights together on Skype or Facebook Messenger. Tanan nga natabo sa past marriage niya ginistorya ni sakon. Nabalaan ko nga ng babae ang bana niya kag nagkaanak sa iban nga babae. That's why they got separated. And by the way, ara siya sa Middle East sa amo nga time. Kag feeling ko that was my chance to finally have her. After 2 years, nagbakasyon siya to see her son. May anak siya. Nagpauli ako sa Pinas ang nabalitaan ko nga nagpauli man siya. Nagbaskog pagid ang determinasyon ko nga makuha siya, nga mangin akon siya. Pati bata niya gusto ko nga mangin malapit man sa akon. I was planning to tell her nga gusto ko siya pangaluyagan. I was thinking nga after sang bakasyon niya, malisensya na ako sa dati niya kay Tito nga pangaluyagan ko si CJ. So by the way, CJ is legally separated and she's planning to file an annulment. I can also sense that her family is in favor of me. In fact, close gid ang first cousin niya
nga amugid ang nagatulod sa akon nga pormahan ko si CJ. Kay basi masulot ko sang iban. Nagayuhom lang ko kay sa pinsar ko, amugid man ang plano ko. Natapos ang bakasyon ko and I flew back to Dubai. Kaso after more than a year, CJ told me she is falling for someone else. Nga nakilala niya sa Hong Kong. Grabe, napapi-ay ako. Ay, nako. As in, PI talaga. Daw naguntat ang tiyog sa kalibutan ko. And the worst thing is, the man is already 47 years old. Kag may asawa. Oo, nangin sila. And every time na nag-aaway sila, ako ang ginatawagan ni CJ. Kung nagahibi siya, ako ang permi nga shoulder to cry on niya. Isa kaadlaw sa nag-aaway sila, I told her, kung ako na lang tani ang ginpili mo, wala ka siguro nagahibi pareha sila. Naghipos lang siya. Kagdugay-dugay, may ginhambal siya nga hindi ko ginmalipatan. Nate, special ka katama sa akon, sa amon sang anak ko. Nahadlok ako ang madula ka sa amon kung mangin kita. Nahadlok ako, basta hindi kita mag-work. Hindi ko gusto nga madulaan sang tao nga ginasaligan ko sang sobra. Kag isa pa, gusto ka ni Anne. Amo nang ginhambal niya sa akon. By the way, Anne is one of her close friends. Hambal ko na lang sa iya, it's okay. Sa akon man gihapon ang tupa mo sa ulihin. Mahulat man ako gihapon hasta nga ma-realize mo nga ako gid man ang lalaki nga para sa imo. Nagkadlaw lang siya sa ginhambal ko pero I told her na sincere ako sa tanan nga ginapanghimo ko para sa iya. Hambal ko siya, Sige, balaan ko nga balaan mo man ang kinabatsyag ko para sa imo. Ari lang ko diya para sa imo. After 2 years, nagpauli ako. Isang time nga ato araman siya sa Pilipinas. Nag-out of the country kami. Upod ang anak kagasin niya. Feeling ko sang time na to, daw isa kami kapamilya. But I saw her crying in her room while checking her social media account. I knew from there nga nagahibi siya tungod nakita niya ang picture sang boyfriend niya with his family. She cried so hard. Kag ako naman nga martir, kag hanghag. I comforted her even when I was dying inside. Natapos ang bakasyon, ang amon nga bakasyon. Pagpauli namon, I gave her a ring. Hambal ko, it's a promise ring. It means I will always be here for you. Bisan balaan ko nga may iba na siya nga ginahigugma. I know, I am special to her. Nabatsyagan ko eh. But when I flew back to Dubai, a girl from my past came. Nangin kami liwat, kaghambal niya sa akon, she's ready to settle down. I remember nga ginoferan ko siya dati sang kasal when I found out that CJ was in a relationship. I don't know why, pero nag-go with the flow na lang ako. Kadasig sa mga hitabo, pero deep inside, balaan ko nga ang childhood friend ko man gihapon ang ginapalangga ko, ang ginahigugma ko. Siya man gihapon ang palangga ko. Sa last namon nga istoryahan ni CJ, she told me to wait for her answer because after her contract, ayuso namon ang tanan. But here I am, about to get married with someone else. Pero wala siya kabalo sang tanan. Naipit na ako. Nagasakit ang ulo kag dughan ko. Kay every time nga nag-attempt ako nga ihambal sa fiancé ko, nga may iba na ko nga palangga, gina-change niya ang topic. Mabuot man ang fiancé ko, pero feeling ko, she is not giving me a chance para masiguro ko ang kaugalingon. I asked her for space, but she doesn't wanna give it. Managpauli na si CJ and she is telling me that she is ready. She is ready to take a risk for us.
nga may ara na siya ko no courage to finally give us a chance. But until now, wala siya kabalo sa matuod-tuod ko nga sitwasyon. I know nga damo ang maugot sa akon, pero tani matagaan niyo ako advice. Balangga ko si CJ, pero naluoy ako sa fiancé ko. I don't wanna lose the woman of my dreams, but I am already engaged to someone else. Nahadlok ako sa kahuyanan nga mahatag ko sa pamilya sa fiancé ko, pero mas nahadlok ako nga madula si CJ. Nahadlok ako nga magpalayo siya kung mabalaan niya ang kamaturan. Hasta diri na lang ako. Love, Nate.